Nakatakdang magpatuloy ang BICAM meeting para sa 2026 budget ngayong gabi sa kabila ng gusot sa pondo ng DPWH. Live mula sa PICC sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, nagsimula na ba ang deliberasyon? Cheryl, magtatatlong oras ng delayed itong resumption ng Bicameral Conference Committee meeting sa pagitan ng mga kongresista at senador na supposedly ay 4 p.m. ang start dito nga sa PICC. Dapat ay pag-uusapan nila yung magkaibang bersyon ng budget para sa 2026. Pero gaya nga sabi ko, hindi pa nagsisimula yung Bicam meeting na yan. At dahil may deadlock pa rin sa usapin ng budget ng DPWH, ang plano sana, ayon sa ilang nakausap natin mga senador, ay unahin na muna yung ibang mga ahensya para gumulong na lang itong BICAM meeting na ito. Pero ngayon pa lang, Cheryl, may ilan ng mga senador na nagpahaging ng posibilidad na baka mauwi sa reenacted budget. The sponsor of the measure is recognized. Mas katanggap-tanggap daw na magkaroon ng reenacted budget para sa unang quarter ng 2026 kesa maipasa ang budget na posibleng magkaroon ng korupsyon ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Yan ay kung hindi maipapasa ang panukalang 2026 budget bago matapos ang taon. As I'm concerned, that a corruption-conducive, gap-ridden budget. Ang posisyong ito ni Lacson pareha sa paniniwala ng karamihan sa majority bloc ng Senado. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hindi bali nang madelay ang pagpasa ng budget. Ang importante, walang lulusot na mga overpriced na proyekto. Ang inumpisa na ng executive, sinabi nila ayaw na nila ng corruption. Tatapusin ng Senado ito. Even if it means we'll delay the budget, so be it. Kapag nagkaroon ng reenacted budget, ipatutupad sa 2026 ang parehong pondong inaprubahan para sa taong 2025. Pero kung si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang tatanungin, may pag-asa pang matapos on time ang pagtalakay ng 2026 budget. May time pa naman. So we just have to dapat bilisan lang. Like I said yesterday, may buffer naman. So kaya pa naman. Bukod sa issue ng budget ng DPWH, isa pang kailangang tutukan ang 8 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads na biglang sumulpot sa BICAM. Pasok yan sa 33 billion pesos na unang inaprubahan ng BICAM. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, kaduda-duda ito dahil ang unang naaprubahang 33 billion pesos na FMRs ay merong kumpletong description. Pero sa 8 billion pesos, wala itong nakalagay na lokasyon. Hindi rin daw nila alam kung galing saan ang listahan, kung sa Department of Agriculture ba o sa Kamara. We will move for the reconsideration of the approval of the 33 billion. Ask for a itemized geotag coordinates of the farm-to-market roads under that amount, specific projects, before we agree to approve it. Git naman ni Lacson, kalukuhan ito. Nawala na nga ang flood control projects, ibang proyekto naman ang posibleng pagkakitaan ngayon. Cheryl, update lamang. Sabi ko kanina, ang posibleng mangyari pag nag-resume yung BICAM ay dapat ipapasok na muna yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero ngayon, sa interview kay Senator Kiko Pangilinan, ang dahilan pala kaya hindi nagsisimula pa itong resumption ng BICAM ay dahil hinihintay yung pag-aaral mula sa opisina ni Senator Gatchalian, yung kanyang analysis ng kanyang office, kaugnay doon sa bagong submission ng DPWH para makapag-desisyon na nga itong BICAM kung ibabalik ba o hindi yung contentious na 45 billion pesos ng nasabing ahensya. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.